Gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan at mga kapatid. Ang video po natin ay patungkol po sa ano ba ang stand ng Iglesia ni Cristo sa nangyayaring kaguluhan po sa Pilipinas. Ano po ba? Ano po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga nangyayari po sa bansa po natin? Nagkakagulo, pinakulong ang dating Pangulo, at parang wala na pong pagkakaisa, ang dami-dami na pong nagrarally, na po, lalo na yung mga Duterte supporters, ay nakikita po natin sa social media, ay ang isinisigaw, ibalik si Duterte sa Pilipinas. At bakit nga ba nagkaganito? Ano po? Bakit nagkaganito ang bansa po natin? At marami ang naglilitawang mga spekulasyon, mga nagpapaliwanag na hindi tama ang paghuli sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para mas malinaw po mga mahal na kababayan ay panoorin po natin ang video po ng kapatid kung ano po talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Kasi mahirap naman po na magsalita tayo na wala naman po tayong karapatan na pangunahan ang namamahala po ng Iglesia ni Cristo. So meron pong panoorin po tayong video na ipapahayag po niya kung ano ba ang stand ng Iglesia ni Cristo sa mga nangyayaring kaguluhan po sa atin pong bansa. Ano po? Bakit po ba nagkaganito? Bakit nagkakagulo ang Pilipinas? At nakakahiya po talaga sa nakapapanood na ibang bansa. Kasi para bagang lumalabas na ang Pilipinas po dahil sa nangyari pong kaguluhan, lumalabas doon marami ang nagkakagulo dahil hindi raw nasunod yung sinasabi nating due process of law or yung proseso, yung tamang proseso sa paghuli sa dating Pangulo ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. At sa kasalukuyan nga, andun mismo ang kanyang anak, ang ating Vice Presidente, para asikasuhin kung ano pang mga dapat na gawin para mas lalong mapadali ang pag-release sa dating Pangulo. Iyon kung mapatunayan na talagang hindi accountable ang dating Pangulo sa mga naging biktima ng kanyang programang Drug on War. At yung mga naging casualty, po ba? May mga talaga, may mga nadamay. May mga nadamay na mga sibilyan. Hindi po natin maitatago na kasi mismo marami ang mga pamilya na nagreklamo dahil po doon sa Drug on War na programa po ng dating Pangulo. At yan po ay, ano po yan? Yan po talaga ay may record. Ano po? May record. So mas maganda, panoorin po ninyo ang stand po ng Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba nangyari? Bakit nga ba nangyari ang ganitong kaguluhan sa Pilipinas? Ano po? Panoorin po ninyo mga mahal na kababayan at mga kapatid. Ito po ang stand ng Iglesia ni Cristo sa mga nangyayari po sa ating bansa. Panoorin nyo. Simulan ko na po agad, Ka-Edwin, ano po,
dito po sa mga maiinit na isot, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Opo, Kuya Jen. opo. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa mayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap yung- talaga yung hindi nakikinig, ano? Oo nga. Opo, Pero totoo po dapat yun. po, maging specific tayo, di ba? Opo, Dahil, opo. dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience, no? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oho. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ay ganyan din po ang sentimiento, kay Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin, may kanya-kanya silang opinion po. Oho. Naku, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umira. So, napansin nyo po, mga mahal na kababayan, napakinggan po ninyo ang stand po ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po ay sa katotohanan at sa batas na umiiral. So, kaya nga, yung sabi ng kasabala ay ang Iglesia ni Cristo ay naniniwala sa judicial system o sa batas na ipinatutupad sa ating bansa. Kaya, dapat sana, nilitis muna dito ang Pangulo bago ang ibang lahi ang lilitis sa kanya. Doon tayo sa batas, dapat sinusunod ang due process. Yun po ang pinakalaman po ng
minsay ng kapatid po natin. Ituloy po natin, mga mahal na kababayan. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag po kayong madadala na Opo. imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin, ang tagapag... Okay, mga mahal na kababayan, hanggang dyan na lang muna tayo. So, alam niyo na po ang stand ng Iglesia ni Cristo patungkol po sa nangyayari sa mundo pa natin. Kung nakinig lang sana sila sa panawagan ng Iglesia ni Cristo at sinunod ang batas, walang mangyayaring kaguluhan sa Pilipinas. Kung sinunod ang due process ng batas natin. So, kaya nga may batas para sundin, para maiwasan ang kaguluhan. Kasi nga ang batas, yan ang nagpapanatili ng kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat. Shout out sa lahat mga kapatid at lahat ng mga kababayan po natin. Yan po ang stand ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay po tayong lahat.